Hello, sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan meron tayong aralin na pinagkaloob sa oras na ito. Dito po sa isang aralin na ipinagkaloob sa atin ngayon, ito tungkol sa unang aralin sa Ebanghelyo ni San Lucas. Tungkol po ito sa bawat isa sa atin na idinaan ng ating dakilang Panginoon sa talinhaga. Ganon din yung sa Mateo. Ngayon po, ito pong unang aralin, magbibigay lang ito ng konting paliwanag na sabi sa nakasulat. Sabi ni Apostol Pedro, sinasabi mo ba ito sa amin o sa lahat din? Ano po yung unang sinabi ng ating dakilang Panginoon? Nasabi doon, basahin natin. Kasi po, tayong mga tao ay tinutulad tayo sa isang ilawan. Itataas natin yung sitas sa Mateo 2, Lucas 12, 41. Sabi dito, sabi dito, Panginoon, sinasabi mo ba ang talinhagang ito sa amin o sa lahat naman? Ang sabi ng ating dakilang Panginoon, na itinuturo dito na tayong mga tao, sinasabihan niya na sindihan natin ang ating mga ilawan at paningasin natin ang ilawan. Ibig sabihin, sa pagiging isang tao, hindi lang dapat ginagawa natin yung ating natututunan sa pakikinig ng Ebanghelyo na palihim upang sarili lang, kundi dapat nakikita ng ating kapwa at nagniningas. Sa makatuwid, tayo pong mga tao na nabubuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan, dapat po lumiliwanag tayong ilawan para sa kanila. Lumiliwanag tayong nakikita ng ating kapwa kung gaano kadakila o kung gaano kaganda ang salita ng Diyos na ating natutunan, pinapakinggan, dapat po isinasabuhay natin yan. At nakikita yung tunay nating pagbabago sa pamamagitan ng paningin ng ating kapwa. Kaya hindi po sapat yung gumagawa lang tayo ng kabutihan na pakunwari, na kapag kailangan lang, upaimbabaw lang. Kundi dapat totoo yung nakikita ng ating kapwa. Yan po yung gustong linawin ni Apostol Pedro. Dapat ba gagawin natin? Sabi niya, yan ba sa amin lang o sa lahat?
Ilinawin ko, ito yung para sa lahat ng tao. Na dapat lahat tayo ang ginagawa natin, pinagniningas natin yung kabutihang taglay ng bawat isa sa atin. Kaya po, habang maaga pa, huwag natin iisipin, hindi pa naman darating ang Panginoon. Kaya ang mangyayari niya, gagawa muna ng kasamaan sa kapwa. Maluluwag ang pagdating ng Panginoon. Kaya ang mangyayari, sige. Matagal pa naman, hindi pa naman siya babalik. Kaya sige lang, gawa muna tayo ng kasamaan. Hindi po dapat ganoon ang ipinamumuhay ng bawat isa sa atin. Kundi, kinakailangan maging tulad tayo sa isang alipin na nakakaalam na anytime nagiging handa tayo sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Na kumbaga, kung tayo man ay magbabago, ngayon na, umpisahan na natin. Paningasin na natin ang ilawan. Hindi yung kung kailan may warning na darating na ang Panginoon, saka natin itutuwid ang ating buhay. Saka natin aayusin yung ating mga sarili. Maging tulad tayo doon sa aliping matalino na nakakaalam na inihahanda ang kanyang sarili sa tinatawag na pagsunod. Kasi kung kailan pa tayo susunod? Kapag huli na ang lahat, kapag wala ng oras, kapag gipit na sa panahon. Kaya, sabi nga, ang tunay na pagbabago o pagsisisi ng isang tao, now na. Ngayon na, ipakita na natin ang ningas na taglay ng bawat isa sa atin. Kung hindi pa nasusumpungan, humingi tayo ng liwanag sa iba. Magpapasilin tayo sa iba. Magbago na tayo ng pag-iisip. Sapagkat kahit anong klaseng ilaw o ilawan, hanggat hindi po yan nasisindihan at hindi po yan nababago at nag-umpisang magbago o ayusin ang buhay, kapag wala po yan tanglaw o liwanag na nakikita, wala pong kwenta ang isang ilawan kung wala po siyang liwanag. Kaya dapat maging katulad tayo sa isang alipin na palagi nakaprepare, nakahanda sa kanyang sarili sa pagsunod sa kalooban ng dakilang Panginoon. Kaya po kung tayo man po ay mayroong misyon dito sa ibabaw ng sanglibutan, kung tayo man ay sinugo, tinawag, pinili, at pinagkalooban ng isang biyaya, tungkulin man yan, responsibilidad, yan man ay pagiging isang tagapagpahayag, tagatulong sa may karamdaman, kasama sa pamunuan. O kaya, kung ano man tungkulin yan, na iniatan sa ating balikat na sa dapat nating gampanan, mag-umpisa na po tayong manindigan sa ating mga sarili, hindi habang buhay na ordinaryong member lang. Dapat nag-i-improve, dapat, kumbaga, nananagana, nagpapatuloy, at higit sa lahat, isinasagawa yung mga pamamaraan ng Diyos kung papaano tayo tinawag dito sa ibabaw ng sanlibutan. Maging katulad tayo doon sa isang kasangkapan na mula sa isang maruming kalagayan, nilinis ng Diyos, pinatawad, inugasan, at ngayon ginagamit na niya upang maging isang kasangkapang pinakikinabangan sapagkat marami pang mga tao ang nangangailangan na mapahagdan ng mga tulong na mula sa ating mga kamay, mula sa mga pinagkalog sa ating tungkulin, marami pa ang dapat makinabang na tayo gagamitin ayon sa kalooban ng Espiritu Santo.
Kaya po, ang pagbabago ng isang tao, walang kondisyon. Wala po siyang tinatawag na sapilitan. Kundi, kapag kalooban ng Panginoon ang nanagana sa bawat isa sa atin, sinusunod natin wala ng kondisyon. Sapagkat ang tungkulin ay hindi ina-apply, hindi hinihingi, kundi kusang ibinibigay ng Diyos. Pagamat may mga proseso na minsan hinihingi natin, pero may tamang timing para ipagkaloob. Kaya lahat tayo'y humihingi, lahat tayo'y tumatanggap. Yung tinanggap natin, dapat nakikita ng ating kapwa. Kung tungkulin man yan, gampanan natin ang ating tungkulin. Kapag yan po ay nakikita ng ating kapwa, yung tungkulin itinakda sa atin at isinagawa natin, makikita nila ang tunay na tanglaw at liwanag ng pagiging isang lingkod na pinakikinabangan ng Diyos sa pamamagitan ng kalooban ng Espiritu Santo. Kaya po, ang pagiging isang liwanag, ito po ang magbubukas sa mga taong nasa kadiliman ng pag-iisip at ang magtuturo sa kanila upang muling manumbalik sa tunay na liwanag na walang iba, yung aral ng salita ng Diyos na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Hindi ko na po pakahabaan kapag meron pang susunod sa akin, magsusumaryo. Salamat sa Diyos at pagpalain nawa tayo ngayon sa unang pasalamat para sa taong 2026 dito sa Templo 9 sa Lubel. At isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Sa pagpatuloy po ng ating pag-aaral, magandang araw sa mga kapatid ng Espiritu na nakikinig sa atin at magandang gabi sa atin dito. Dito po sa Ebanghelyong gabi, napakaliwanagan ito doon sa unang narinig natin. Ngayon, dito lang po ako sa kalaba kasi alam naman natin, may oras na nakatakaan po. Ang napakalang na po ito, ano ba ang pinaka-punto de vista? Narinig natin, ngayon dito po sa pangalawa, ay tungkol sa pagpatawad. Bakit ito pinabanggit dito? So, napakarami pong tao na alam ang pagpatawad siya lang, at ang pagpatawad ng pag-ibig, hindi po yan natutupad sa pangyayari na. Ano pinapatawad ko? Hindi naman lumalapit sa pinapatawad niya, wala rin tutulungan niya. Kung magawa po natin ang ginawa ng Panginoon sa Kristo na siya magpatawad, mas mapagbigat yung ginawa sa kanya. Ano sabi niya? Ano ginawa ni Jesus? Mapatawarin mo sila. Ayaw mapama. Ngayon, sa ating pong mga tao, kaya siguro napakalaga ito sa gabing ito. Bakit na yun? Marami sa atin lang, pinapatawad ko, pero sa loob, narin ang galit. Anong paraan? Dapat sabi ko nga, lalapit natin sa ating Panginoon ang ating kailan. Sa patang tao po may kahinaan. Kaya po sabihin natin na, pinatawad ko na, pero hindi po mahali sa isip yan. Kaya ano nangyari sa atin? Kaya sa kabila nang sinasabi natin, pero hindi naman magagawa. Yan po pagkakas. Bakit nangyayari? Kasi kulang po tayo sa pagtitiwala sa Diyos. Ilalagay natin ang ating sarili sa sariling kaisipan, hindi natin titiwala sa Diyos. Kung gawin natin, hindi ba ang ginawa ni Jesus, napagalilas Panginoon. Yung nagparusa sa kanya, anong ginawa niya, Ama? Patawarin mo sila. May pag-ibig. Diba? Ngayon sa atin, tuturuan tayo. Paano tayo para magawa natin ang tawad na pagpatawad? Dapat mayroon tayong pag-ibig. May malasakit. Malasakit. Lima ako, nagawa ka ng masamang kunyo, ito na hindi yung masama, naging mabuti siya. Ba't mabuti? Kasi meron din po siya mga minamantulad din po natin. May pag-ibig po tayo. Pag nakita na Diyos na sa puso natin, may pag-ibig tayo sa ating sinakasalasin, ay kakatimpalan po tayo. Yan po yung tanong po ni Pedro ilang bisis. Kasi sabihin wala pong limit. Sa tao may limit. Sa isang bisis, 2 at 3, ay hindi mo nasabihin, ay hindi ko na. Hindi ko siya ibigyan. O pwede patawarin ko siya, pero hindi ko na siya tutulungan. Pinapuntol na po ang relasyon. Ibig sabihin niya, huwag natin babago niyang pag-relasyon sa kanya. Okay niya. Kasi atin nakatawad, pero hindi mo napapansin, tapos na, wala niya, tapos na, po. Kasi isipin natin na may pangalabag sa atin, huwag daw po tayo magsawa sa pagawa ng mabuti. O yan o. Dating tingnan niyang panahon, kayo mag-aan, kung tingnan siya mo.
Ay kung nagsawa ka na, paano ka ba? Ang pagpatawad sa pagkawang na mabuti. Kaya lang, ang dapat may lakip na pag-ibig. Sabi ko, may pagmalasakit ka sa tugang mo na nagkasala sa mo. Malasakitan mo. May rakaman. Siyempre ka. Kaya di mabasa ka daw nga rin itong so, nalimbawa naman sa, ito sa, yung nagkautang. Tama, pinisitin na yung utang. Pero nang magkahagad siya ng tawad, pinatawad. Ang problema, na mapatawad, siya pa naman, dahil niya pinatawad. Anong sabi pa kung padosa po yan? Sino man po matugang pag ang sabing patawad, nasa isip na lang din na ginilibo, mayo po, may padosa magyari ako ito ng bitagayan. Kaya ano lang pala po ito. Nagkakatipon po tayo, inaaralan tayo, para maturuan tayo lang ng tama na pagsunod sa utos ng Diyos, ang pagpatawad. At sa tama na paghingi ng tawad. Diba? Pag alibay may hingit niya tawad, dapat magbabago ka na. Pero makasing tinatawad, hindi naman nagbabago ng ugali. Yung pamali ka pa dyan. Dapat magbago na ng ugali. Yan, may sabihin yan. Kasi yan po, hindi mo nagbabago. Ulit-ulit pa rin. Mabutin mo yan. Kasi ito po sa atin. Mapalad tayo. Dahil sa tayo lagi inaaralan ng Panginoon. At napapamuhin natin ang mabuting gawa. Kaya tuturuan tayo. Dapat gayahin natin kung paano ang pagpatawad dapat may lahat na pag-ibig. Sabi sa Biro, may pagmamakulog. Pagmakulugan ka, antugan ka na nagpapatago sa kasalanan. Sabi niya, agad ka. Sabi niya, gusto niya maging mahal kita, dapat antugan naman, maging mahal man ang kewal ka. Ito medyo ka masindahan. Di ba? Agad na yung balance siya. Mali po yan. Hindi po niya ito. Kaya dapat pa sa to yan. Balance siya, mali po yan. Kung tunay po na ang Espiritu Santo na gumagawa siya, hindi ka ititiwala sa Diyos kasi tayo po ang gagawin niya ang Diyos. Ang Diyos, hatol. Siya po paghatol sa to. Hatol lang kita kung ano ang sinasabi ka. Sa kapos na tatanong ka, diyan kita hatulan. Ano po ba? Kung nagsisinuli, diyan kita hatulan. Kaya sabi nito, walang limit ang patawad. Sabi ni Peter, walang bisis sa Diyos. Itong pumabot. Ibig sabihin, paulit-ulit ang pagpatawad. Huwag tayo magsasawa. Yan. Ngayon, pagaliwaan niya, gumawa ng mabuti, ipangaling mo ng mabuti. Tapos yung iba naman, gumawa tayo. Kumati ng masama, patawarin mo natin. Mas wala pong limit yan. Pero, laging may lakip na pag-ibig, pagkamot. Kaya, siguro alam na po natin, sabi nga, naunawa natin, ang ibig sabihin nyo, kaya ang sasabi ko lang sa uli, ang pataw dapat may kalakip na pag-ibig. May pagkahirap, yan. Tapos na, ditrawat ko, pero hindi man nahalin sa buwan. Baga, lagi ko kung sabi ba, kaya sabi ko sa sulatan, kung ikaw ay maghandog sa, mayroong kami handog sa Diyos, at alam mo, mayroong taong galit sa iyo, o may naghinati siya, makipag-uli ka na muna sa iyong gagalit. Yan o. Ano rin po, yung pinatawad ko na, pero hindi naman tayo, hindi wala naman sa loob, dapat patunay natin. Kasi kung ito, yan ang mensahe, para ang pagtawad, sa kapwa, dapat maglapit na pag-ibigan. Kung natin na tayo pinatawad ng Diyos, ata tayo magbalik sa pagsisiyan, magtalikod sa kasalanan. Pero kung may tayo ng tawad sa Diyos, pag mapatawad, balikin sa kasalanan, ano pong abot yan? Parusa. Yan. At kung maparusahan, dapat, pag napatawad na tayo, huwag na tayong babalik sa kasalanan. Huwag na ulit-ulit. Yan ba? Kaya may nakalayaw po sa sulat na sabi, ibigin niya katawan kay Satanas, parang espiritu man ligtas, napasa nga po yan. Kaya, ang patawad, malaking bagay na palalabas sa atin. Ang pag-ibig natin ng tao, dahil tayo ay nakabagan ng Diyos. Pero huwag na natin ulitin ang kasalanan. Kung tayo man may nakagalit, pinatawad natin, ipanalangin natin siya na ating mabuti ang buhay ng ating pinapatawad. Sapagkat ko ang layo ng Diyos, pag-ibig. Kaya sabi po ko ito, kung nakunan po natin ang punto de vista, basta ang mahalaga, yan ay huwag mawala sa isip natin. Pagpatawad, pag-ibig. Pag walang pag-ibig, kahit ano siya pinagpagtawad, wala pong kabuluhan ang ating patawad. Kaya sa pag-ibig nito, hindi ko nakabaan, handapan na po natin ang punto de vista. Basta sabi ko lang, mapalad po tayo sa gabing ito. Sapagkat ito ang sabi, yan ang ating punan, laging pagpatawad. Pagpatawa pa. Kasi kung nagpapatawad, hindi ka naman nagpapakababa, wala pang kulit si Diyos. Hindi tayo magkakataga sa Diyos. Hindi siya natin alam ng Diyos yan.
alam ng kung ano nasa loob natin. Kaya lang dahil po dyan, naway mabuhay tayo ng masaya at ang kapayapaan ay pangako ni Kristo naway sumating lahat. Salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Puso ko'y binihag mo sa tamis ng pagsuyo. Tanggapin niya rin alay, ako'y iyo habang buhay. Anin pa ang kayamanan, luho at karangalan, kung ika'y sa akin, lahat na nga ay kakamti sa'yo.